Hello, Boss Kira. Share ko lang po itong mga creepy experiences ko. Sana ma-feature po ito sa channel mo. Kung medyo magulo po yung pagkakakwento ko, ikaw na lang pong bahalang mag-ayos. Tawagin niyo na lang po ako sa nickname ko. Ako po si Lean. 2018 ko po naranasan ang mga ito. Hindi ko na nga lang po matandaan kung anong araw at petsa. Noong high school at senior high school po kasi ako noon, madalas akong bangungutin or mag-sleep paralysis kasi stress po ako noon. Sa pamilya, sa school, at lalo na sa sarili. Nung araw po na mangyari sa akin itong creepy experience ko, senior high school pa po ako noon, grade 12. Madalas po ang uwi namin noon ay hapon na, mga 4 p.m. Pero hindi po agad ako nakakauwi noon dahil maghihintay pa ako ng masasakyan kong bus. Bus po ang sinasakyan ko na pa Fairview dahil madadaanan po noon mismo yung lugar kung saan ako nakatira. Sa Cubao po kasi ako nag-aaral noon. Hindi ko na lang po ipapaliwanag kung bakit. Mahabang story po kasi. Pagka-uwi ko po noon galing sa school, nagpalit lang po ako ng damit tapos natulog na muna. Ganun po kasi ako. Pagkakagaling ko sa school, matutulog na agad. Kahit minsan, wala nang kain-kain. Basta pagdating ko matutulog na lang agad ako. Tapos kinabukasan na ang gising. Paliwanag ko lang po, Boss Kira, yung setup ng bahay namin. Maliit lang po yung bahay. Isang kwarto sa baba. Tulugan po yun ng ate ko. Pero that time, hindi ko siya kasama sa bahay dahil umuwi po siya ng Bulacan noon. Katapat po ng kwarto sa baba ay yung kusina namin. Tapos may taas po yun at doon po ang tulugan ko. Parang yung style niya may attic pero walang bintana at saka hindi ka rin makakatayo dahil maliit lang naman yung space niya. Pero makakaupo ka naman. Tapos sa may hagdan, doon naman malapit yung CR namin. Katabi naman po ng CR yung pinaglulutuan namin na kalan. Yung kalan po, kadugtong nun yung gasol. Nakapatong lang yon sa medyo mababang lamisita. Para naman kahit paano, abot pa rin at maayos pa rin kaming makapagluto. So balik po tayo. Umakyat na po ako sa taas noon at natulog na. Ilang segundo pa lang, nakatulog na agad ako. Pagod kasi ako noon galing sa school. At sa mahabang paghihintay sa masasakyan ko pa uwi. Pagod din sa biyahe. Maya-maya pa ay lumalim na ang tulog ko. Nananaginip na rin ako nun. Sa panaginip ko, bigla daw akong nagising. As in, biglaan ng pagdilat ng mga mata ko. Pinagmasdan ko yung paligid ko. Kinabahan ako nun dahil alam kong binabangungot na naman ako. Kapag binabangungot kasi ako, Boss Kira, yung paligid ko ay sobrang dilim. As in madilim talaga, pero may pagka-red din. Basta ganon. Pero kahit ganon, naaaninag ko pa rin yung paligid ko. Nung inilibot ko yung mga mata ko, napadako yung paningin ko sa may paahan ko. Nanlaki yung mga mata ko nun at nakaramdam ako ng sobrang takot sa nakita ko. Sa panaginip ko po ay nakaupo ako habang nakatingin sa nilalang na nasa harapan ko. Nakatingin din yon ng diretso sa mga mata ko. Kaya sobra-sobra talaga yung takot na naramdaman ko noon. Nanlaki din talaga yung mga mata ko habang nakatingin ako dun sa nilalang na yon. Hindi ko alam, Boss Kira, kung tao ba yon. Pero kakaiba kasi yung itsura niya. Pero sa tingin ko, lalaki yon. Dahil na rin dun sa nakalagay sa ulo niya. Nakabahag din siya na parang sa mga katutubong lalaki. Ang postura niya sa panaginip ko, nakaupo siya pero nakatingkayad yung mga paa at kamay niya sa higaan ko. Mahaba yung buhok niya at nanlilisik yung mga mata niyang nanglalaking nakatingin sa akin. Kaya din grabe yung takot na naramdaman ko noon
ay dahil nakalaylay yung dila niya na parang 2 dangkal ang haba. At kitang-kita ko yung matatalim niyang ngipin dahil nakangisa siya sa akin habang nakatingin. Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga oras na yon sa panaginip ko dahil na rin sa sobrang takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa ay may itinuro siya sa ibaba. Nagdadalawang isip pa ako noon kung titignan ko ba yon. Dahil baka kung anong gawin niya kapag tumingin ako sa itinuturo niya. Takot man, ay tinignan ko saglit yung itinuturo niya. Pagkasilip ko, medyo naningkit pa yung mga mata ko. Kasi medyo maliwanag at papikit-pikit pa ako. Nang makapag-adjust yung mata ko sa liwanag, ay nangunot ang noo ko sa nakita. Nakita ko sa baba na may nakasabit na damit doon sa lamesang pinagpapatungan ng kalan. Kulay dilaw yung damit at sobrang nagliliwanag yun doon sa baba. Hindi ko nga lang maabot sa taas ng hinihigaan ko. Pero kahit ganon, ay kakaiba yun para sa akin dahil parang napaka-espesyal nung damit na yun. Dahil doon ay nawala sa isip ko yung nilalang na nasa harapan ko. Kaya grabe na lang yung gulat ko nung magsalita pa ito. "Kukunin ko yan," sabi niya. Hindi bumuka yung bibig niya nung nagsalita siya. Parang sa isip ko lang narinig yung sinabi niya. Agad naman akong naaalarma na parang dapat ay protektahan ko yon. Hindi. Hindi mo kukunin yan. Sige, malalagot ka sa akin. Sigaw ko sa kanya na para bang hindi ako nakakaramdam ng takot sa nilalang na yon. Narinig ko na tumawa siya. Maya-maya pa ay bigla siyang umamba na tatalon, kaya naalarma din talaga ako. Nagsalubong ang mga kilay ko nung makita ko yung malaki niyang ngisi. Pinagtitripan niya pala ako. Nagsalita siya ulit sa isip ko na kukunin niya yung kulay dilaw na damit. Matapang ko namang sinabi sa kanya na subukan niya at talagang malalagot siya sa akin. Pinagtripan niya na naman ako na aamba siyang tatalon pababa. Pero hindi na ako nagpaloko at sinabihan ko siyang, "Sige, subukan mo lang. Talagang malalagot ka sa aking halimaw ka," sabi ko sa kanya. Nakita ko yung pagsama ng tingin niya sa akin at talagang nanlisik yung mga mata niya. Nagalit ko ata siya dahil narinig ko yung paggarelgal ng boses niya na parang nagngangalit. Maya-maya pa ay sumugod siya sa akin. Pero bago pa siya makasugod, ay biglang lumiwanag ng sobra at napapikit na lang din ako dahil doon. Bago ako mapapikit, ay nakita ko yung nilalang na yon na ginawang pantakip yung braso niya dahil sa sobrang liwanag. Narinig ko din na sumigaw siya na parang napaso. Dahil doon ay nagising na ako. Yung gising ko para bang dumilat lang ako habang nakahiga. Kumbaga yung normal na gising lang. Nagpalinga-linga ako at sure ako na gising na talaga ako noon. Kinuha ko yung cellphone ko at tinignan kung anong oras na. 12:00 pa lang ng hating gabi. Nung gabi na yon, Boss Kira, napaisip ako kung anong klaseng panaginip yon. Pero mas tumatak sa akin yung lumiliwanag na damit. Pero salamat doon. Dahil sa damit na yon, hindi ako nagawang sakta nung nilalang na yon. Kung hindi dahil sa lumiliwanag na damit na yon, baka kung ano nang ginawa sa akin nung nilalang sa panaginip ko. Kung ma-feature man po ito sa channel mo, Boss Kira, at mapakinggan ng mga listeners mo, sa maniwala po kayo't sa hindi ay totoo po ang karanasan ko. Marami pa po akong creepy experiences, pero sa ngayon ay ayan na po muna. Sana po ay mapili nyo ito, Boss Kira. Salamat po.
Huwag niyo na lang pong banggitin ang pangalan ko. Pero from Panay Island po ako. Before pa po ako nahilig makinig sa mga horror at aswang stories, medyo malakas na talaga ang pakiramdam ko. Lalo na pag may history ang isang lugar. Noong 4th year high school po ako, nag-retreat kami sa isang monastery sa probinsya. Bago pa po kami pumunta doon, binalaan na kami ng advisor namin tungkol sa history ng lugar. Dati raw po itong tambakan o tapunan ng mga namatay noong panahon ng Hapon. Pagdating po namin doon, syempre inanticipate na namin na matatakot kami. Dahil na rin nga sa sinabi sa amin ng teacher namin. Pero pagdating namin doon, Sir Kira, sobrang aliwalas ng lugar. Puro kasi mga puno at open land yung nakapaligid sa monastery. Pag nasa harap po kayo, may makikita kayong napakalapad na veranda sa second floor. Pero wala pong laman yon, ni upuan o mga tanim. As in wala po talaga. Diba usually sa mga ganyan meron talagang design kahit paano. Pero yun wala po. Anyway, wala naman po akong nararamdaman masyado sa baba. Pero nung umakyat na kami sa mga rooms namin, isang napakahabang hallway siya. At magkabilaan ng room, Sir Kira. Parang ospital, pero mas masikip na hallway. Tapos puro tiles at warm yung mga pailaw. Sobrang bigat po ng pakiramdam ko doon hanggang sa makauwi kami. Hindi rin kami nakatulog ng maayos ng mga kasama ko. Kasi ramdam mo talaga na may nagmamasid lang sa'yo. Pero since wala naman sa klase namin yung may third eye or what, wala naman talaga kaming na-encounter. Nung sumunod na linggo, yung ibang section naman po ang nagpunta doon. At meron po silang kasama na bukas ang third eye. Naalala niyo po ba yung dinescribe ko na veranda? Yung malapad pero walang kalaman-laman? Pagpasok pa lang daw po nila, sinabi ng batchmate namin sa advisor nila, "Ay sir, mukhang inaantay na po nila tayo." Kita daw po niya sa veranda noon na punong-puno ng mga multo at iba't iba raw po ang itsura at edad. Kaya pala walang kalaman-laman, iba pala ang laman noon. Nung patulog na po sila, sa room daw po ng boys ay biglang nahulog yung bumbilya. Pero Boss Kira, hindi daw po ito nabasag. As in yung light bulb daw po nahulog sa sahig, pero hindi man lang daw po nag-crack kahit konti. Nagtakbuhan daw po sila nun palabas. Yung advisor naman nila, nakarinig ng babaeng umiiyak habang natutulog silang lahat. Akala nga raw niya isa lang sa mga estudyante na naghaharutan pa. Pero paglabas daw niya ng room, wala ni isang tao ang naroon. Pagpasok ulit niya sa room, may nakita siyang babae na nakaputi. Nakalutang daw sa bintana at umiiyak. Pagkatapos nun, hindi na talaga kami bumalik doon. At saka ang sabi po nila, kaya daw po hindi nilalagyan ng salamin yung mga places na may entity, para daw po hindi maging portal. Yung lugar na yon, Sir Kira, ni isang salamin ay wala kang makikita. Kahit sa CR wala. Itong next na kwento ko po ay during med school na. Wala talaga akong idea if may history yung school namin. Pero since katabi lang namin yung ospital, siguro doon sila galing. Nagre-review kami noon ng mga kaklase ko. Nasa hallway kami noon during lunchtime. At walang katao-tao noon sa hallways. Kasi lahat ay may klase pa. Kami lang talaga noon ang mga kasama ko. Malapit kami sa dulo ng hallway. Sa pinakadulo, merong stool doon na gawa sa kahoy. Tapos yung paa niya ay bakal. Mabigat po yung stool. At kapag hinila mo, ay talagang maingay.
Habang nag-aaral kami, bigla na lang po naming narinig na may humihila dun sa stool. Wala naman pong ibang tao roon. Hindi na lang kami nag-react nun at tahimik na lang kaming pumasok sa loob. Baka ayaw niyang nandoon kami. Ito naman po, 4th year med student na ako at clerk na ako sa ospital. Meaning, utusan na ng mga senior doctors. Anyways, yung quarters po namin nung time na ito ay sa female OB ward. Pero since kakatapos lang ng COVID noon, konti pa lang yung wards na open. At pinapagamit sa amin ng ospital yun para tulugan at tambayan. May kasama ako noon na half open daw yung third eye niya. Hindi ko rin naman siya nakukwentuhan na malakas ang pakiramdam ko. Pero nung time na yon, night duty kasi kami at siya yung kasama ko. Sinabihan ko siya na kailangan naming maghanap ng ibang matutulugan ng gabi na yon. Kasi sobrang bigat talaga at ang pangit ng pakiramdam ko sa ward na yon. Sabi niya, "Oh, ramdam mo din?" Sabi ko, "Oo, kanina pa." Nag-uusap kami nun habang nag-aayos ng gamit at palipat na nga. Nung biglang umandar yung isang ceiling fan. Sir Kira, sira po yung ceiling fan na yon. At sa tinagal-tagal na stay namin sa ospital, isang beses na po naming sinubukang paandarin yon. At hindi po talaga umaandar yon. Noon lang gabi na yon. Noon lang siya umandar. Nagkatinginan kami ng kasama ko. Sabi niya, "Tara, bilis." Nung nakaalis na kami, doon niya ikinuwento sa akin yung mga nakikita niya sa ward na yon. Nung last night duty raw namin, naabutan niya yung 2 duty mates namin na tulog sa mga bed. Yung ayos po kasi ng room 3 bed per side na magkakaharap at may CR sa gitna sa dulo. Yung isa pong duty mate namin ay nasa left, sa may gitna, at yung isa naman po, nasa tapat niya. Doon daw po sa kaliwa, may babaeng nakatayo sa tabi ng duty mate namin na natutulog. Nakatayo lang naman daw po, pero hindi niya rin mamukaan. Masyado kasing madilim at patay daw ang ilaw nun. Madalas po, Sir Kira, hinahayaan naming bukas yung pintuan ng CR habang nakabukas din yung ilaw sa loob. Nung time na yun kasi, nakapatay yung ilaw ng CR. At nakita niyang may matangkad na lalaki ang pumasok doon sa CR na yon. Pero sabi ko nga, para sa aming mga naka-duty lang ang CR na yon. At walang ibang tao doon. Dapat kami lang. Yung lalaking pumasok daw sa CR, hindi na rin lumabas. Yun lang po, Sir Kira. Pasensya na if mahaba. Pero sana mapasama to kahit sa maikling kwento lang. God bless po. Sana mas marami pang upload sa susunod. Hello, Boss Kira. Isa akong 4th year college student sa isang university sa probinsya dito sa Luzon. Hindi ko na lang po babanggitin yung exact institution. Nangyari ang kwentong to sa loob ng campus. The term ghost student ay usually tumutukoy sa estudyante na bihirang pumasok. Pero iba po ang kwento na to. Literal na ghost po yung estudyante. Maaga po akong pumapasok sa school. Kahit na hapon pa ang klase ko, mahirap po kasing makasakay sa amin pagtanghali. Usually po, dumadating ako sa school between 7 to 7:30 a.m. One time, 6:50 a.m. ako dumating
At dumiretso ako sa faculty office dahil may ipapapirma ako. Nasa second floor po ang office. At sa hagdan, may nakita akong estudyanteng babae na walang muka. Kumaripas ako ng takbo paalis sa building na yon at hindi na tumuloy. Ikinuwento ko yun sa kaklase ko. Hindi nila ako pinaniwalaan. Masyado raw maaga para magkaroon ng multo. Pangalawa, late ako nitong umuwi. Kapag 5 PM na kasi, wala na talagang jeep na dumadaan. O kung meron mang bus, around 9 PM pa makakadaan sa school. So nagpasundo ako sa kuya ko. Medyo madilim dahil walang waiting shed sa harap ng school na yon. Pero may malaking puno ng mangga. Doon ako naghintay at hindi rin sobrang liwanag ng streetlights. Natanaw ko na may estudyante rin sa kabilang side ng puno at parang naghihintay din siya ng masasakyan. Bale, nahaharangan po ng puno yung mukha niya at yung sa may balikat pababa lang po yung naaaninag ko. Imagine nyo na lang po na nasa magkabilang side kami ng puno at pareho kaming medyo natatakpan. Since natanong kong naka-uniform siya, inassume ko na student din siya. Narinig kong nagsalita siya. Late ka na nag-out? Hindi ko pinansin dahil akala ko hindi ako yung kausap niya. Tapos nagsalita siya ulit. Anong department mo? May hinihintay ka? Sumagot na ako nun sa kanya dahil mukhang ako naman yung kinakausap niya. Sinabi ko sa kanya yung department ko at hinihintay ko lang yung kuya ko. Galing pa kako kong council kaya late na naman akong umuwi. Sumagot lang siya nun ng, okay. After nun, tahimik na ulit. Saktong dumating na rin yung kapatid ko. Napamura na lang ako nang makita kong wala palang tao sa kabilang side ng puno. Kinilabutan talaga yung buo kong katawan nun at nanlamig ako dahil doon. Sino yung kausap ko? Ikinuwento ko yun sa mga kapatid ko pag uwi namin. Sabi nila, iwasan ko na raw na magpagabi at maaga akong mag-chat kung gagabihin ako. Simula nun, bothered na ako sa tuwing papasok ako dahil sunod-sunod na yung mga pagpapakita sa akin. One time nagre-review kami ng kaklase ko. Dalawa lang kami sa ilalim ng mga mahogany. Mahangin kasi doon at maganda ang view. Farm. Maaliwalas, kaya doon kami palagi kapag gusto naming mag-review. Habang nagre-review kami, naidlip ako. Paggising ko, bumungad sa akin yung estudyante na walang muka. As in nakaharap siya sa mukha ko. Napasigaw ako nun sabay takbo ng hindi lumilingon. Hinabol ako ng kaklase ko nun. Tinatanong niya kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko naman sa kanya, pero wala daw siyang nakita sa harap ko. Simula nun, hindi na kami pumunta sa spot na yon. Akala ko ay tapos na, pero may sumunod pang nangyari. Nasa klase kami noon at ako ang nagde-discuss ng lesson. Habang nagde-discuss ako, may estudyante na nasa likuran ng instructor ko. Sa amin kasi kapag kami ang nagde-discuss or nagre-report, yung instructor namin ay nakaupo kasama ng mga estudyante. Nag-a-act sila na parang mga student at kami ang teacher. Isinawalang bahala ko lang yon. Inisip ko na baka irregular student. Kalagitnaan ng discussion, napahinto ako. Kasi pamilyar ang estudyante na yon. Biglang nag-sink in sa utak ko na parang siya yung nakita kong walang muka at yung kausap ko doon sa may mangga. Hindi ko na malaya na nag-space out na pala ako sa gitna ng discussion ko. At noong tinapik ako, paglingon ko ulit sa pwesto niya, wala na siya doon.
Nakita ko siyang nakaupo doon sa upuan ko at wala talaga siyang muka. Hindi ko na naituloy yung discussion dahil bigla na lang daw akong nanginig at natumba. Marami pang ibang pangyayari at yung mga yon ay mga minor na lang, gaya ng pagpaparamdam o pagkalabit sa akin. Itong last na ikukwento ko ay noong nasa restroom ako. Nangyari to a week before ng long weekend. Hapon ito nangyari, mga around 1:30 p.m. 2 p.m. pa ang klase ko that time. Habang umiihi ako, may narinig akong bumubulong sa kabilang cubicle. Boses babae. At hindi ko maintindihan yung sinasabi niya dahil puro bulong lang. Hanggang sa palakas ng palakas na halos mag-echo na. Pero hindi pa rin malinaw yung binabanggit niya. Nakaramdam agad ako ng takot. Inisip ko na yung estudyanteng babae ulit yun na walang muka. Lalabas na sana ako ng cubicle nang may pumigil sa akin para buksan yung pinto. Narinig ko na naman yung nakakarinding bulong sa tapat na mismo ng cubicle kung nasaan ako. At hindi ko alam ang gagawin ko nung mga sandaling yun. Nagsalita siya ng malinaw. "Huwag ka naman umiwas sa akin." Umiiyak na ako nung mga oras na yon. Sinipa ko yung pintuan. Bigla itong bumukas. Pero walang ibang tao sa loob ng restroom. Kumaripas na ako ng takbo nun habang umiiyak. Nasalubong ako ng katiwala ng school habang tumatakbo. Si nanay ay matagal ng katiwala sa school. Nanay na rin ang tawag sa kanya ng mga estudyante at siya lang ang pinayagang magtinda sa loob ng campus. Noong nakita niya akong umiiyak at nanginginig, ay dinala niya ako sa tindahan niya. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Ikinuwento ko sa kanya lahat ng nangyari at yung iba ko pang mga naranasan. Ito lang ang nabanggit niya sa akin. "Ikaw ang sumunod. Mag-iingat ka. Dapat lagi kang may kasama." Buong hapon nun ay hindi na ako pumasok. Nagpasundo na lang ako. Kinabukasan, nilagnat ako. Pakiramdam ko nun may alam si nanay. Ikinuwento ko sa mga kaibigan ko yon. Sabi nila, subukan ko daw magpa-albularyo. Hanggang ngayon ay takot pa rin ako. Hindi ko pa ino-open to sa mga instructor namin dahil patapos na rin naman ako sa pag-aaral. Tanging mga kaibigan ko at si nanay lang ang nakakaalam. Kailangan ko ba tong sabihin sa mga instructor o prof ko? Nahihiwagaan kasi ako sa nangyayari at kung ano ang background story nito.